Para sa akin, buwagin na yung Senate na yan. Walang kwenta. Lalo na ngayon, kupal, balahura, obvious na hindi sila para sa taong bayan, hindi sila para sa Pilipino. Laging dinidepensahan nila ang sariling interes nila, mga alyansa nila, yung political career nila. Hindi ko alam, pero ibang-iba yung mga senado noon sa mga panahon ni late Miriam Defensor Santiago, Franklin de Rilon, Blas Ople, yung mga kapanahunan ng lolo ko na laging nagsasalita yun, nagkukwento na, alam mo, si Senator ganito, tinulungan yung mga mamamayang maralita, yung mga mangingisda, yung mga, alam mo yung ganun. Ngayon, hindi eh. Talagang hayagan, obvious na obvious, ang kanilang mga kawalang hiyaan. Si Cheese Escudero, UP graduate pa naman. Para sa bayan, scholar ng bayan ang mga taga-UP. Pero anong ginawa niya? Hayagan na tinitwist niya yung mga definitions. Wala akong nakitang diksyonaryo na ang ibig sabihin ng forthwith, iba pa. Kung nalito kayo, common sense, kayong mga senador, kung nalito kayo, napaka high-tech na tayo ngayon, very advanced tayo sa technology, isang pindot mo lang dito, isang pindot mo dyan, Google, andyan na, AI, andyan na, bibigyan ka ng meaning, bibigyan ka ng examples, bibigyan ka ng overview ng detalyado, kung anong ibig sabihin ng forthwith, at saka, sa Constitution natin, 1987 Constitution, ang sinabi, shall forthwith proceed. Unang-una, keyword, shall. Ano bang ibig sabihin ng shall? Sa English grammar, shall means it's an obligation. Wala kang choice, kundi ipagpatuloy mo. Walang sinabi na can, could, pursue, could proceed. There's no choice but to proceed because it shall. It's an obligatory word na ginagamit natin. Pangalawa, forthwith. Bigyan niyo ako ng diksyonaryo na nagsasabi na iba pa ang meaning ng forthwith. Huwag niyo na nga lokohin at bobohin yung mga Pilipino, mga taong bayan. Wala na, and to think na nasa Senado kayo, usually legality and laws ang pinag-uusapan. So, in legal terms, ang forthwith, wala namang ibang meaning niyan. Ano pa ba? Bakit kailangan klaruhin natin, ganito, kasalanan ni ganito dahil forthwith ang ginamit? Ay! Ano ba? We are the third largest English speaking country in the whole world. Third or fourth, correct me if I'm wrong, kasi noon talaga ang alam ko third largest English speaking country tayo sa buong mundo. First is, of course, Great Britain. Second is US. And next is the Philippines. Because it's our second official business language. Pero, ngayon, ginawa niyong bobo ang mga tao, ang mga Pilipino. Dapat kayo ang ehemplo, kayo ang model na i-inspire, i-motivate ang tao, turuan ang mga young Filipinos sa totoong sitwasyon, sa totoong kalagayan ng politics sa Pilipinas at ang mga words and definition. Alam niyo po, grammar centered ang mga Filipinos when it comes to speaking in English. Mga grammatist tayo. Daig pa natin nga yung mga native speakers kasi straight natin sa mga grammar rules. Kahit mga native speakers sa Amerika at sa sa UK, may mga mali ang grammar. Pero tayo mga Pilipino, how do you say? Anong tawag nito? Busisi natin sa mga grammars. Kaya, sa mga grammar.
Kaya nga 'di ba, pag mali-mali ang English or pronunciation, masyado tayong nagbabash sa kapwa nating Pilipino. Kasi ganun tayo eh, we stick to the rules. Ngayon kayo mismo mga taga-Senate, ganyan kayo. Tinitwist nyo, pinapaikot nyo, pinapasayaw nyo sa sarili nyong palad porket nasa posisyon kayo. Pinapasayaw nyo sa sarili nyong palad ng mga tao. Binobobo nyo. Walang ibang meaning ang forthwith. At saka, dun sa Constitution, Article 11, Section 3, sinasabi na, shall forthwith proceed, period. Wala nang mga tatapwat, subalit, gayon pa man. Wala nang mga ganong keme. Shall forthwith proceed. At saka yung forthwith dyan, in grammar, in English grammar, it's an adverb that describes the verb na proceed. Anong klaseng pag-proceed? Anong klaseng pagpatuloy? Ang sinasabi dyan. Dinidescribe kung anong klaseng pagpatuloy. Ang ibig sabihin na ang pagpatuloy mo ay kailangan immediate, agad-agad. Paano nyo ma-explain yan? Ano ba? Di sana kung nalito kayo or sana kung mga bobo yung gumawa ng draft ng Constitution before, hindi na sinama yung word na forthwith, shall proceed, ganun na lang. Pero in-emphasize, nakastress po na may description, may adverb. An adverb is a word that describes another verb, right? So, anong klaseng pa-proceed? Forthwith proceed. Enseguida, in Spanish, immediate, agad-agad na ipagpatuloy. Ano pa ba? Tapos may mga keme pa kayong try and decide. Klaro naman ang konstitusyon, kahit naman siguro yung mga high school, mga ano, na nakakaunawa ng ganyan. Kaso, minamind condition nyo, tinitwist nyo pa eh, para hanapan nyo ng butas na mailusot siya na hindi pagpatuloy. Kung pinagpatuloy nyo, hindi na tayo aabot sa mga ganitong ibang usapin or sa mga ganitong ibang mga diskusyon o ano. Kaso, that is obviously a delaying tactic and to divert the issue. Yung totoong issue, nagnakaw si VP Sara, yun lang. Meron na namang bagong 12 billion anomaly na nakita sa kay Sara. So, ano na naman paliwanag nyo? Pera ng taong bayan yan ang punto. Walang personalan. Pero, trabaho nyo is to check and balance and to be transparent and accountable sa mga pera ng gobyerno at ng taong bayan. Dahil hindi nyo sariling pera yan. Binoto kayo, tinalal ng mga tao dyan na makaupo kayo para matulungan nyo mismo at mapagsilbihan ng mga tao. Pero ang ginagawa nyo, pinagsisilbihan nyo lang ang iisang pamilya, which is Duterte o kung sino pang mga kaalyado nyo. That is really, really disgusting at nakakahiya kayo. Sa ibang bansa, kung ganyan ang politika, hindi kayo pwede. Talagang mawawala kayo sa pwesto. Sa Pilipinas lang talaga and some other Asian countries na alam nyo na ganyan na mamanipula ang lahat. Ito pa, yung isang punto ko. Gusto kong ipahayag talaga to na marami nagtatanong bakit hindi umaasenso ang Davao sa dekadang paghawak ng mga Duterte. Bakit nga ba? Kasi sinusunod nila yung scheme or yung format na mga communist at mga totalitarian authoritarian rule ng ibang leaders sa mundo. Bakit? Kung ikaw para manatili ka sa pwesto at sa kapangyarihan, kailangan wag mong ipaasenso yung bayan mo, wag mong bigyan ng magandang buhay. Kumbaga, chill lang, ganun lang. Kung magbigay ka ng konting proyekto, good na yon. Pero hindi yung totality na gusto mong
iangat talaga ang iyong bayan o iyong syudad o iyong pinamumunuan, gusto mo maging manatiling mahihirap at kaawa-awa ang mga constituents mo o yung mga tao mo o mga kinasasakupan mo sa inyong syudad o distrito o lalawigan, dahil iyan ay isang dictator's rule book. Nasa dictator's rule book po yan. Kasi kung mahihirap ang tao, walang ibang hope yan. Walang ibang pag-asa, walang ibang nakikitang solusyon, kundi umasa sa inyo. At dahil mahirap ang tao, mahirap ang sitwasyon, makokontrol nyo. Kasi kayo nasa kapangyarihan at kayo may pera. Ganun lang. So, kaya hindi nyo binibigyan ng pagkakataon na umunlad at umasenso talaga ang inyong kinasasakupan. So, yan ang sagot kung bakit dekada-dekada na ang Davao ay ganyan pa din. Ano bang pinagbago ng Davao simula noon? Matanong ko lang. Ang iba nga puro ano lang yan, mga pretensions. Pakitang ano lang yan, peke yan lahat. Katulad nga, 'di ba, na issue nga yung mga dalawang klase ng record book sa PNP. Kaya kasi yung una, yung isa pala na kunyari konti lang yung crimes or walang mga nangyayari, ang logbook na yun ang pinasa nila para ma-qualify sila sa competition ng one of the safest cities in the world. Yan pong totoo. May qualification po kasi yan. Hindi pwede yung sila lang mismo. So kailangan mo magpasa ng mga proof, record books, mga ganun-ganon. Pero yung sa Davao pala ay manipulated. So, ganyan po. So, in order for a leader na totalitarian at saka authoritarian at komunista at basagulero and all that, kailangan is hindi dapat umasenso ng husto ang kinasasakupan para ikaw pa rin ang powerful. That's the logic behind. Okay? So, abolish the Senate. That's a waste of people's money. That's a waste of time, and it's a web of corruption, a venue of very blatant and obvious political maneuvers. Hindi katulad sa Congress na ang mga congressmen may direct na relasyon, pakikipag-usap, consultation with their constituents at mga tao sa kinasasakupan nila sa distrito nila. Right? Kaya yun ang punto.